Pero sa totoo lang, ang kapayapaan ng buhay, hindi po talaga nasa pera eh. Nasa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po nating pag-aaralan, ang sabi po dito ay umasa po tayo sa Panginoon. So, kailangan daw po tayo bilang mga anak ng Diyos ay umaasa sa Diyos. Kailangan po ang lahat ng anak ng Diyos ay lagi pong umaasa sa Panginoon. Hindi po tayo umaasa kung kani-kanino man. Hindi po tayo umaasa sa ating sarili. Hindi po tayo umaasa sa ating mga kakilala. Hindi po tayo umaasa sa pera natin. O hindi po tayo dapat umaasa sa anumang galing na mayroon tayo. Dahil ang paalala po ng Diyos, kailangan lagi, dahil kapag umasa po tayo sa ating sarili o kung kanino man, at hindi na po tayo sa Diyos umaasa, mabibigo lamang po tayo. Sa awit 37, talatang 3, ang sabi ganito, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. So malinaw pong sinasabi sa Biblia na umasa daw po tayo sa Diyos. Ano po? Lagi po tayong aasa sa Panginoon. So pag sinabing umasa sa Diyos po tayo umaasa. Hindi po tayo umaasa sa pera. Hindi po tayo umaasa kung kani-kanino man. Hindi po tayo umaasa sa kung saan o sa kung anong meron man tayo. Dahil kapag umasa po tayo sa kung kani-kanino o sa anumang meron po tayo, sisiguraduhin ko po sa inyo mga magulang ko at mga kapatid, tayo po ay mabibigo lamang. Ano po? Sapagkat ang nais po ng Panginoon ay magtagumpay po tayo sa ating mga gawain. So, kailangan po tayong lagi ay aasa sa ating Diyos, hindi po kung sa anumang bagay. At ang sabi dito, gawin daw po natin ang mabuti. Ibig sabihin, habang tayo umaasa sa Panginoon, gawin po natin ang mabuti. Ano po? Ibig sabihin, maglingkod tayo sa Diyos. Ano po? Manalangin tayo sa Panginoon, humingi ng tulong sa Diyos, upang sa gayon ay makamtan po natin ang ating mga nais sa buhay. So, kailangan po lagi tayong aasa sa ating Panginoon. Ang sabi pa po dito, kung tayo daw po ay aasa sa Diyos at gagawin po natin ang mabuti, tayo daw po ay mananahan na ligtas sa lupain. Ibig sabihin, kapag umaasa po tayo sa Panginoon, kahit po tayo ay may kahirapan ng pamumuhay at maraming panganib minsan, lagi daw po tayong ililigtas ng ating Diyos. So kapag umaasa po tayo sa Diyos, mananahan tayong ligtas sa ating lugar. Bakit? Dahil umaasa ka sa Diyos, iingatan ka po ng ating Panginoon. So sabi dito, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Siyempre, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, so sa Diyos mo din hahanapin ang iyong mga pangangailangan. Anong pangangailangan? Number 1, pera. Sino po sa inyong dinangangailangan ng pera? Oh, yung iba nga po nagbibigti dahil lang sa pera eh. Di ba? Yung iba pumapatay, nagpapakamatay dahil sa pera. Ibig sabihin, lahat tayo nangangailangan ng pera. Pero ang sabi ng Panginoon, sa Diyos po natin, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap po natin ay ating makakamtan. Ano man po ang kailangan natin, ay ipagkatiwala po natin sa Diyos. Upang sa gayon, ay magtagumpay tayo at makamtan po natin ang ating mga pangailangan sa biyaya ng ating Diyos. Ibig sabihin, kung ano man po yung mga bagay na akala mo magpapasaya sa iyo, yung mga bagay na kailangan mo sa buhay mo, sa Diyos mo hanapin. Upang sa gayon ay hindi po tayo mabigo. Dahil kapag ang ating pangailangan ay sa tao natin hinanap, mga magulang o mga kapatid, sisiguraduhin ko po sa inyo, kayo po ay mabibigo lamang. Dahil malinaw na malinaw po ang sinasabi sa Biblia, ay sa Diyos po tayo dapat umasa. Yung kakainin natin sa bawat araw, iasa natin sa Diyos. Yung pangailangan natin sa bawat araw, gastusin natin, ipagkatiwala natin, iasa natin sa Diyos. Ano po? Maging yung kalusugan natin, kung may sakit, at ipagkatiwala po natin sa Diyos.
umasa tayo sa Panginoon ng kagalingan. Ang sabi po 5, ang iyong sarili sa Kanya mo italaga. Ibig sabihin, ang ating daw pong buhay, ang ating pagkatao, ang ating sarili, ibigay po natin sa Diyos. Ibig sabihin, mamuhay po tayo na naglilingkod sa Panginoon. Iasa natin sa Diyos talaga ang ating mga pangailangan. Upang sa gayon, ay tutulungan daw po tayo ng Diyos kapag tayo nagtitiwala sa Kanya. Paano nga naman tutulungan ng Diyos? Hindi ka naman titiwala. Di ba? Yung nakakaranas sa inyong makapal-kapal ang pera tapos walang utang. Parang payapa ang buhay. Ano po? Pero sa totoo lang, ang kapayapaan ng buhay, hindi po talaga nasa pera eh. Nasa Panginoon. Opo. Nasa Panginoon talaga. Para lang sa akin. Ha? At yan po ang katotohanan. May pera ka at sa wala, isa lamang ang iyong pakiramdam sa buhay. Pag wala kang Diyos, wala ka po talagang kapayapaan. O nga't nabibili natin ang lahat ng bagay, kung talaga napakayaman nyo, nabibili ang lahat ng gusto mo. Pero tandaan po natin, ang kaligtasan, hindi po ito pwedeng bilhin. Kaya wala po itong katapat na halaga. At ang kaligayahan, hindi rin po ito nabibili sa mga butika. Ano po? Na kapag nalulungkot ka, bibili ka lamang ng kaligayahan capsule. Tandaan po natin, may mga bagay na hindi kayang ibigay ng pera. May mga bagay na hindi kayang ibigay ng kayamanan. Tanging nasa sa Diyos lamang po ang tunay na kaligayahan. Kapag itinilaga mo sa Diyos ang iyong sarili, ang sabi sa Biblia, tutulungan ka ng Diyos. Ano po? At ikaw ay magtatagumpay sa iyong mga plano. At kapag nagtitiwala ka po sa Diyos, talaga pong tutulungan ka ng Panginoon. Hindi ho pwedeng hindi. Dahil hindi pwedeng hindi ng Diyos tutuhanin ang kanyang sinasabi. Pag sinabi po ng Diyos, patutunayan po ng Diyos yan sa lahat ng tao na naglilingkod at nagtitiwala po sa Kanya. Kaya ang dapat po natin gawin, umasa po talaga tayo sa Panginoon. Ano po? Huwag kung kani-kanino. May mga tao kasi kung kani-kanino umaasa. Ano po? Kung saan-saan umaasa. Kaya ang nangyayari, napapahamak lamang po sila. So tandaan po natin mga magulang ko mga kapatid, simula po sa araw na ito, kailangan ibigay natin ang ating pag-asa sa Diyos. Umasa ka ng buong buo sa Panginoon. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man kalungkot ang buhay, ano po, lagi po tayong umasa sa Panginoon upang sa gayon, tayo po ay magtagumpay sa ating buhay sa mundong ito.